afternoon, Yusek. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the president has only 40. A survey done 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Ikaw nagsabi niyan na laging wala. Yung reporter nagsabi. Okay, ulitin ko lang ako. Medyo ano tayo ng kote. Ulitin ko ulit yung tanong niya. Pero mga clear, hindi kasi pwede talagang ikumpara yung survey ng Pangulo sa survey ng Vice President. Okay, kasi ang Pangulo, lahat ng problema sa punyan. Basta punyan. So, hindi pwedeng pagkumparahin ang trabaho ng Vice President sa Pangulo. Kung bumababa man, kunyari 40% lang ang rating ng Pangulo, because lahat ng problema sa punya. Diba? Ang VP Sara, hindi magkaiba sila ng trabaho. Lalo na kung hindi nagtatrabaho. Yun yung point. Okay, ulitin ko lang yung tanong ha. Ulitin lang natin ulit yung tanong. Okay. Sa kanya kasi nanggaling eh. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the president has only 40. A survey done 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice President? Di ba? Naniniwala. Maski na yung mga reporter, parang nagdududa. Di ba? Yun yung dating ng tanong eh. At naniniwala po ba kayo sa itong resulta na to? Gayong laging wala or laging bakasyon? Oh, sorry kailangan. Let's use these words. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Di ba? Kahit mga reporter, mga ka-clear, alam nila na laging wala ang Vice Presidente. It means, pag laging wala, trabaho. Report. Walang trabaho, walang report, di ba? Kahit sabihin niya, I am in a personal trip. So there's no need to report. So, di ba? Lalo na nakaraang taon. Mga clear, world tour lang nakaraang taon. Tapos biglang, wow. Ang dating sa ibang mga reporter, wow, totoo ba to? Performance rating talaga? Di ba? Kaya yun yung tanong sa atin. So, okay. Sagot naman natin. Ikaw nagsabi niyan na laging wala ang Vice Presidente. So, kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Hinahanap din natin. Kasi when you talk about performance rating, there should be performance. Di ba? There should be performance. So, ang tanong, paano nga ba itong nakukuha? Sino yung mga respondents nila? Yan lang naman, di ba? Kung in good faith ang mga survey companies na to, so be it. Di ba? Kayo ba'y nai-impluwensyahan? Hindi namin alam. Kayo ba'y nababayaran? Hindi namin alam. Diba? So, we are giving you the benefit of the doubt. Diba? Kaya lang, ang tanong, yung mga respondent nyo ba aware sa mga nangyayari? O pumipili ba kayong respondent? Randomly daw eh. O nakita nyo ba? Kung sino pinili nila. Yeah, diba? So, yun lang naman yun, mga clear. Pero, kung ano man ang resulta niyan, ang sabi ko lang, wag sanang malinlang. Di ba? Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Di ba? Yun, mga Chris. So ngayon, may nakita tayo. So, unahin na natin to, ha? Unahin na natin to sinabi ni Secretary Larry Gadon. Okay? So, pakinggan lang natin. Ay nananawagan na huwag kayong ako ay nananawagan na huwag kayong basta naniniwala dito sa mga survey na si VP Sara daw ay napakataas ng performance rating. Ang tanungan ng mga karamihan, anong performance? Wala nga siyang ginagawa. Yung mga clear, hindi lang kay Secretary Larry Gadon ang nagsabi na lagi naman siyang wala. Kayo ba'y naniniwala sa survey? Gayong lagi naman siyang wala. Hindi lang kay Larry Gadon. Kahit sa reporter ng Daily Tribune, sa kanya nang galing na, kayo ba'y naniniwala? Gayong lagi naman siyang wala. So kung lagi siyang wala, ano ang performance? Ano yung performance na pinaniniwalaan ng mga respondents doon sa survey? 'Di ba?
kahit sabihin pa nila na mataas ang performance rating ng Vice Presidente, ibang tao nakikita wala siyang performance eh. 'Di ba? So, ang sa atin lang mga clear, sa mga nagsisurvey, we pray na kayo neutral. We just hope, 'di ba? Kung hindi kayo neutral, diba? Kung hindi kayo neutral at nababayaran kayo, kawawa naman yung bansa natin. Kung hindi ko kayo pinagbibintangan, kung kayo'y nababayaran, kung meron kayong nais na, may mind conditioning kayong gustong gawin, wag naman sana kasi kawawa ang Pilipino. Kasi mangyayari nito, nililin lang ng mga survey ratings na to. Yun lang yung panalangin natin. Kaya sabi nito ni Secretary Larry Gadon, wag kayong basta-basta maniniwala. Kasi when we talk about performance, sige nga, pa-enumerate natin. Kasi baka sabi, kayo ba ay naniniwala? Halimbawa lang kay Pangulo, kayo ba ay naniniwala kay Vice Presidente? Kayo ba ay nagaganda sa performance ng Vice Presidente? Kasi wala na ka-enumerate kung anong performance. So, ano yun, di ba? Ano yun? Yung bang respondent mo, naiintindihan ba yung tanong? Kaya nag-yes or no? Yun lang yun. Di ba? So again, anumang survey company ito, sana lang, wag silang maglinlang. Wag silang maging instrumento ng panlilinlang. Kung yan lumabas sa inyong katotohanan, ang survey na yan, edi so be it. Diba? Kung yan lumabas sa inyo at talagang randomly chosen, yung inyong mga respondents, edi so be it. Diba? Ang sabi lang natin, wag kayong paggamit kung may gumagamit sa inyo or kung may nagbabayad sa inyo para magkaroon ng itong klaseng resulta. Kasi yan ay panlilin lang sa mga inosenteng mga kababayan natin. Okay? Tuloy, Sir Secretary. At abroad lang siya ng abroad. Gastos siya ng gastos ng pera ng gobyerno doon sa kanyang mga entourage at siya ay hindi nagtatrabaho. At yes, last year, magkano nga ba ginastos niya? 7 million. I forgot na, 7 million ba? 7 million for the staff for the travel abroad. Matandaan. Yeah, 7.5 million, no? Sara paid for his own trips abroad para sa sarili niya. Pero, yung security niya, mga ka-clear, taong bayan ang gumastos ito. 7.5 million spent on security. Hindi niya pwedeng sabihin, why should I report? It is a personal trip. No. Meron, no? May gastos, di ba? Yan siya. May gastos ang security. Di ba? Saan siya pumunta? Crosses the street in Amsterdam the other day before proceeding to the, paano itong pag-pronounce ito? Pagka na, magkamali tayo. Scheveningen? Wait lang. Scheveningen. Scheveningen pala. Scheveningen prison in The Hague, Scheveningen. Ayan, 7.47 million this year for the travel of her security and staff. Ang ginagastosan niya lang sarili niya. Pero the rest, ginagastosan ng gobyerno. Tapos, bakasyon lang. Walang trabaho. So, ito ba yung performance na pinagmamalang ilan? 50% halos? Yun yung tanong eh. So, anong performance dito? Yun din ang tanong ni Larry Gadon. Ni Secretary Larry Gadon. Secretary tayo, Secretary. Okay? Anong performance ang sinasabi? Kung iikot lamang kayo, kagaya ng mga napapanood ko ng mga social media post, halos ka ay murahin yang si VP Sara ng ating mga kababayan dahil sa galit tungkol dito sa mga walang kapararakan na paggastos ng confidential funds at intelligence funds. Paano nila ito maitatanggi? Yung mga may regress payatos, hindi nga nila masagot. At bakit naman sila gagastos ng daan-daang milyon sa intelligence funds? Hindi naman sila
national police agency or hindi naman sila anti-terrorism agency, kundi siya ay isang vice secretary of education noong panahon na yon. Kaya hindi pwedeng itatwa dito na yung paggastos ng 625 million na intelligence funds at confidential funds ay talagang walang kapararakan at yan ay hindi nila maisagot ng tama. Kaya ngayon, nagkukunwari sila na napakalakas yung kandidato sapagkat pilit nilang kinukontrol pa rin ang mga natitira nilang pailan-ilan ng mga supporters at pinagmumukha nila na napakalakas nila sa pamamagitan ng pagbayad dito sa mga survey na ito. Ayun na. So, kung yun ang tingin ni Secretary Larry Gadon, pinakita ko lang sa inyo mga klip. Pero tayo, wala tayong personal knowledge kung nagbabayad ang Vice Presidente. Although, merong bali-balita. Anyway, binalita pala ito ni Streetwise ba ito? Ni Takumi? Takumi ba? Sino? Takero, di ba? Sabi niya, nagpaplano daw, no? Ang kampo ng mga Duterte, pumunta pa daw sa Davao City. Kailangan i-boost ang propaganda. Di ba? Na siyempre, meron pa rin, hindi ko sabihin kung sino, meron pa nga, binanggit ko na to, meron daw isang official na naglaan din daw ng 50 million. Nag-meeting daw sa isang hotel, kailangan ma-boost, palabasin na nagtatrabaho. Through the troll. But anyway, Marky, ito So ito naman si Atty. Enzo Recto, Sir, pairam ng video mo, Pairam. Okay. Pabilisan na lang natin. Okay. Tipo. Mataas ang trust of performance rating, survey na siya daw ang nangunguna na posibleng mabigat na makakalaban sa 2028. Tapos ang mga narratives ng mga vloggers ng DDS, talagang yung din ang paulit-ulit na sinasabi. Kahit yung mga trolls, ganun din ang sinasabi. So makikita mo talaga, hindi ito simpleng lang, ito'y planado. Ngayon, ano kaya ang dahilan? Bakit naglalabasan ito ngayon? Mga kabunyog, ito pala yung totoo dyan. Totoo ba? Parang nararamdaman ko parang every month may naglalabas. Di ba? Nakaraang taon ba? Puro ganito din. Hindi ko matanda. Nakaraang taon. Nakaraang administrasyon ba? Laging ganito din. Parang lagi na lang dapat maganda ang rating ng Vice Presidente. Magkakaroon ng impeachment si Sara Duterte. Alam naman natin baka ngayong linggong ito magsimula na yung magsimula na ang hearing. Kapag ni-refer na yan sa Justice Committee, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee tungkol sa impeachment ni Sara. Kaya nasa panahon ngayon na ang Kamara ay magdidesisyon talaga. I-impeach ba nila si Sara o hindi? Isang malaking usapin ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kapag hindi nakalusot sa Kamara ang impeachment, hindi naman makakarating sa Senado yan. So, ang labanan ngayon ay nasa Kamara, nasa House of Representatives. Ang Kamara ang magdi-decide kung i-impeach si Sara o hindi. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, bakit na naglalabasan itong mga surveys, itong mga propaganda ng DDS, parang i-project na si Sara ay malakas? Pwede. Para malabas, mapakita na di umano siya ang pinaka-top contender para maging Pangulo. PR job ito, mga ka-clear. PR job. Kung titignan natin yung gawi nito ni Enzo Recto, PR job to para bumango. Despite na marami ng issue tungkol sa di umanong paglulustay. Sabi ko nga, mga ka-clear, pinakamalakas dito ebidensya, yung 15 million na certificate na pineke-peke nila. There's already an admission on that. Pero pinagtatakpan, lumalabas ito sa pamamagitan ng pagpapakita na ang taas ng performance rating. Performance rating, mga ka-clear. Bakit? Political survival. Yan ang pinakadahilan, mga kabunyog. Political survival. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas dito, nakakaramdam na ang kampo ng Duterte na talagang pabagsak na sila. Pawasak na. Kahit ang Senado, nakita naman natin, wala na yung pro-Duterte block dyan. Durug na. Durug na. Lalo na ngayon, itong paglabas ng ICC, nakasama si Bongo, yun, na yan. Tapos sa susunod na mga araw, makakasuhan sila Villanueva. Pabawas ng pabawas ang minorya, baka ang matira na lang dyan, 4. Pero mga ka-clear, tandaan natin, ito naman sa ICC, ito ako tanong, di ba? Ganun ang gusto ng palabasin Di ba? Ano, kaya bang diktahan ng Pangulong ICC? Isip lang tayo, di ba?
Ito ang gusto ng palabasin para ipahid na naman nila muli ang nangyayari sa ICC kay Pangulong Marcos Jr. Kasi wala silang magawa. Kasi yun yung findings ng ICC. Diba? So anong papel ng Pangulo sa ICC? Kaya nga mas maganda, sabi natin, mas maganda sa ICC ito, magkaroon ng hearing para walang nakakapag-impluwensya